Sa kanyang talumpati sa pagdiriwang ng Independence Day sa Malaysia, nagpasaring si Vice President Sara Duterte sa mga anyay, nagbabalat kayo. Kasama niya roon ang dalawang center judges na sina Amy Marcos at Robin Padilla. Saksi, si Rafi Tima. Gayunpaman, sa ating pagkakaisa ay nalalantad ang mga interes na salungat sa interes ng mga Pilipino. Nabubunyag ang tunay na kulay at nalalantad ang kanilang pagbabalat kayo. Matapang ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte sa kanyang talumpati sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Kuala Lumpur, Malaysia. Isa sa nabanggit niya ang pagkakaaresto sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kinakaharap na kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Gamit ang dahas at hiram na kapangyarihan ay papahirapan nila tayo. Ang dinaranas ngayon ni Pangulong Rodrigo Duterte ay konkretong halimbawa nito. At kaugnay sa impeachment proceedings laban sa kanya, sabi ng Vice, The attacks are cowardly, yet openly disingenuous and arrogant. Absence of basic human decency and respect for the rule of law. Typical of people drunk in power. Pero nananatili tayong nakatayo dahil ang ipinaglalaban natin ay tama at totoo. kasama ng Vice sa Kuala Lumpur, sina Senadora Amy Marcos at Senador Robin Padilla na parehong nanawagan ng suporta para sa Vice Presidente. Gusto ko muna pong magbigay pugay, unang-una sa susunod na Pangulo ng Pilipinas, Pugay Sara Duterte. Kapag sinisigaw niya, lalo ako tumatapang eh. At higit sa lahat ang ating pinakamamahal, Bibi, Inday Sara Duterte. Sabi ko sa kanya, hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Para siyang naka-hostage. Bibitawan ko lang yan siya kapag si dating Pangulong Duterte ay nabalik na sa Davao City. Nabanggit din ni Marcos ang mga nangyari sa Senado, gaya ng di nila pagsusuot ng impeachment robe noong mag-convene ang impeachment court. Alam po ninyo, isang gabi, dito na kami, tumayo kami bilang hukom at nagsuot ng damit bilang hukom. Nakita siguro ng iba sa inyo. Ayan. Pero kami, mga pasaway ni Robin, hindi kami nagsuot. Ayaw namin nun, pangit. It's not my color. Ayan. Alam po ninyo, ang totoo, tumayo kami, pagkat kaakibat ng kalayaan ang responsibilidad na maging patas at marangal. Kasama sina Marcos at Padilla sa 18 pumabor na ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment laban sa Vice. Kagabi, pinagtibay ng Kamara ang resolusyon para sertipikang naaayon sa saligang batas ang impeachment complaint, gaya ng hinihingi ng Senate Impeachment Court. Gayunman, kinwestiyon pa rin ni House Speaker Martin Romualdez ang utos na ibalik ang Articles of Impeachment sa Kamara. The decision of the Senate sitting as an impeachment court to return the articles of impeachment is deeply concerning. The House of Representatives acted not out of haste, but with deliberate care. We followed the law, we honored our mandate. Pero inaprubahan din ng mosyon na huwag munang tanggapin ang ibinalik na Articles of Impeachment hanggat hindi sinasagot ng Senate Impeachment Court ang mga tanong ng House Prosecution Panel sa pagbabalik ng naturang articles. Kung tinanggap po namin yung, ito po, kanya-kanya po kasi kami ng pananaw, no? Kung tinanggap po namin yung kanilang ninanais, di parang
parang tinasabi po namin na tama po yung kanilang ginagawa. Marami po sa amin ang hindi po naniniwala at ang iba po sa amin ang paningin ay ito po ay unconstitutional dahil ito po ay wala naman po sa rules. We shall comply with the requirements of the impeachment court, not to abandon our cause, but to ensure the process continues. Because in matters of truth and accountability, the House does not back down. Hindi rin muna ipinadala sa Senado ang certification ng Kamara dahil pag-uusapan pa ito ng House Prosecution Panel. It was decided by the House leadership that the Secretary General can issue the certification for maybe for everyone's appeasement, but it does not necessarily mean that we will transmit such certification to the Senate. Yun po ang aming stand. Wala po silang authority to remand the articles of impeachment. It's not under the Constitution that they can return or remand the articles of impeachment. Hindi naman malinaw pa kung anong magiging aksyon ng Kamara sa ikalawang hinihingi ng impeachment court, ang paglilinaw ng papasok na 20th Congress kung interesado pa itong ituloy ang impeachment complaint. Giit ni Senate President Chis Escudero, dapat igalang at sundin ng Kamara ang pasya ng impeachment court. Dapat din daw tumugon ng bise sa summons. Tanging Korte Suprema lang daw ang pwedeng magsabi kung unconstitutional o hindi ang kanilang ginawa. Sui generis ang impeachment court. Nakalagay din yon sa rules of court. Sui generis means it's a class of its own. Pwedeng gawin ng impeachment court, anumang ninanais gawin ito ayon sa botohan. At kung may hindi man sumasang-ayon, malaya silang pwedeng iakyat sa Korte Suprema yan at hantayin natin magpasa ang Korte Suprema. Inaasahan ng impeachment court ang sagot ni VP Duterte sa summons sa June 23. Ang prosekusyon naman, merong hanggang June 28 para mag-reply sa tugon ng bise kung nanaisin ito. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.